guys, ongoing operation po ng project na ito, yung dredging operation para po sa project ng Pasig and Marikina River Improvement Phase 4. Nandito lamang po tayo sa may bandang river banks, Marikina. Kamusta mga kaibigan? Welcome back po sa ating channel. Ngayong araw atin pong sisilipin ng isa sa mga pinakamahalagang flood control projects sa Metro Manila, ang Pasig Marikina River Improvement Projects. Isa po ito sa mga pangunahing bahagi ng proyektong ito, ang dredging operation, kung saan inaalis ang mga naiipong putik at sediment upang mapalalim ang ilog at mapabuti ang daloy ng tubig. Sa vlog na ito, ipapakita po natin kung paano sinasagawa ang operasyon, ano po yung mga ginagawa nila, mga gamit po nila, at paano ito nakakatulong sa pagbawas sa panganib ng pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa Pasig at Marikina River. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung paano unti-unting pinapaganda at pinalalakas ang kakayahan ng ating mga ilog laban sa pagbaha, samahan niyo po ako hanggang dulo ng video. Simulan na po natin. Yan lang yung SM City Marikina. Pero dito po tayo pupunta sa may bandang Riverbank Center. Bali, ito po na mismo yung Riverbanks. Pero doon sa may bandang dulo, nandun po yung mga ongoing operation po para po sa project ng Pasig and Marikina River Improvement. So, phase 4 po ito ng proyektong ito. May nakalagay dito, do not entry. Pero nung nakaraan ay bukas pa ito, no? And para na rin siguro sa safety ng mga kababayan po nating namamasyal dito, na off limits po tayo sa lugar na ito, especially dyan sa ibaba. So dito naman okay naman, lakad-lakad lang po tayo, tas nandito na po yung ating pakay, ano? Ito, meron po ditong barge at saka yan yung bangka na naghahatid ng mga workers kung saan man po yung area ng kanilang operation. Bali ngayong araw po ay nakita po natin itong barge na to, parang meron silang gagawin mamaya-maya dito sa area, na kung saan andito lamang din po yung mga operation sa pagbibuild ng mga retaining wall o mga protection para sa baha na ito, magiging pananggalang o harang sa baha o sa pagtaas ng tubig dito po sa ilog ng Marikina, especially kapag malakas ang ulan, may bagyo. Ito, yan po yung magiging protection natin o river wall na tinatawag po. By the way guys, yung Pasig and Marikina River Channel Improvement Project o PMRCIP Phase 4 ay isa sa pinakamalaking flood control project sa Metro Manila. Pinupundohan po ito sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways DPWH upang mabawasan ang pagbaha sa Marikina, Pasig, Quezon City, Cainta, Taytay at iba pang mga kalapit na lugar. Ang unahing layunin, palawakin ang mga capacity ng Marikina at Pasig River upang mas maraming tubig ulan ang kayang dalhin. And also, mabawasan din po yung panganib ng matinding pagbaha, lalo na kapag may malalakas na bagyo. And also, protektahan din yung mga community, kabahayan, negosyo at mahalagang infrastruktura sa Metro Manila. Mga pangunahing bahagi po ng proyekto ay ang pagtatayo ng matataas at matitibay na river walls, dikes at revetments, pagpapalalim at paglilinis ng ilog o dredging upang mapabuti ang daloy ng tubig, and also pagtatayo ng Marikina Control Gates structure at iba pang flood gates para makontrol ang pagdaloy ng tubig. And pangunahin din po yung pagpapagawa ng mga drainage outlet at iba pang flood mitigation structures. Bale, dito na po tayo sa pwesto. Dito kitang-kita po natin yung magiging operation po ng pag-dredge dito maya-maya. Pero nakikita na rin po natin yung pagdating ng kumbaga ng isa pang
barge ano. I think ito yung ano paglalagyan ng mga putik, mga bato, mga sediments na makukuha po dito sa ilalim ng ilog. Tapos antay-antay lang po tayo, mamaya po yung pinaka operation po nila. Antayin lang po natin makalapit po dito yung barge na paparating. Ayan po yung ano mga project po dito, no. Ito yung mga retaining wall na binibuild po ngayon dito sa riverbanks. Yung itaas po binibuild din po. I think magkakaroon din pa rin po ng mini parks diyan, no. Katulad nung dati itong area na to, yung ibaba na to ay isang malawak na park ito na pinupuntahan, pinapasyalan ng ating mga kababayan. Ngayon po ay sarado na yan, off limits po tayo dyan sa mga workers lang po dito sa project na ito, yung mga allowed na nakakapasok dyan. Tapos pag dinire-diretso po dyan, I think ito sa Provident Village po ito yung mga naunang river wall na ginawa, mga protection, at ito yung magiging pananggalang po sa pagtaas ng baha dito po sa Marikina City. Bali mostly dito po sa bandang Marikina tayo mas nakakakita ng mga ganitong proyekto, pero po ang project po na ito ay sakop po ng proyektong ito yung mga lugar katulad po ng ito na nga po, Marikina, Pasig City, Quezon City, kasama din po dyan yung Cainta Rizal at Taytay Rizal. Malaking benepisyo po ito, no, para sa ating lahat dahil mas magiging mababang panganib po yung pagbaha sa Metro Manila, and also mas mabilis na pag-agos ng tubig papunta po sa Manila Bay. Magiging mas ligtas din po ang mga residente at mas kaunti ang pinsala sa kabuhayan at infrastruktura kapag may bagyo. Alam naman po natin na dito po sa Marikina ay talaga nakikita po natin sa news na grabe po yung pagtaas ng ilog at marami pong mga residente ang naapektuhan. Nakikita rin po natin before, no, sa mga news yung talagang tinatangay po yung mga bahay, kung kaya't yung proyektong po ito ay ginagawa para po maibsan o hindi na po maulit yung mga ganong insidente na mayroong tatangaying mga bahay at mayroon pang mga nagbubuwis ng buhay. Kawawa naman po ang ating mga kababayan, especially here po sa Marikina City. Kung ngayon po naririto yung project na ito, sana po tuloy-tuloy, at kung matapos man po yung termino ni Pangulong Bongbong Marcos ay maipagpatuloy po ng susunod na mga leader po ng ating bansa ang mga proyekto na katulad po nito. May luha man na dadaloy sa iyong mukha, ako ang sasalo, ako ang sasama. Di ka na mag-iisa, ako'y andito na. Ikaw at ako, walang hangganang sinta. Habang buhay, kitang mamahalin. Sa'yo lang iikot ang aking daigdig. Sa bawat bukas, sa bawat gabing tahimik, pangako di mawawala ang pag-ibig. Habang buhay, habang buhay, sa'yo ang puso ko walang humpay. Habang buhay, kitang mamahalin. Sa dulo ng mundo, pangalan mo pa rin. Habang may langit, habang may bituin, ikaw at ako, walang hanggan ang ating. Habang buhay, habang buhay, ikaw ang tahanan ng aking buhay. Okay guys, antay-antay lang po tayo at maya-maya po mag-uumpisa na rin itong operation ng pagdedredging, pagkuha nga po ng mga burak, putik, sediments, bato dyan po sa ilalim ng ilog nitong Marikina. Malinaw sa aking mata.
Tagal din ng panahon ng ilog ay hindi po na dredge talagang ito po ay tumataas dito yung mga putik, mga burak, mga lupa at may mga kung ano-ano pang mga bato naririyan na siyang nagiging cause din po ng mabilis na pagtaas ng baha. Kaya tayo po ay natutuwa ngayon dahil nakikita po natin yung mga dredging operation sa kahabaan po ng ilog ng Marikina at Pasig City. Pero kasama pa rin po dyan yung mga iba't ibang lugar sa ating bansa. And hopefully ay talagang magtuloy-tuloy yung proyekto na ito. At para din sa kapakanan po ng ating mga kababayan, talagang mas maging ligtas na po tayo ngayon na hindi na po maulit yung mga sakuna na ating nararanasan before. Kahit pa may mga flood control project na po nun, kaso kung wala po talagang nagmi-maintain ng ating kailugan, talagang marami po yung mga sakuna na mangyayari. Ito po ngayon yung nagaganap po ngayon na operation, dredging operation po. Dito po yan sa may riverbanks. Malapit lang din po ito sa may SM City, Marikina. Noong 2025, personal ding in-inspection ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang progreso ng Phase 4 at binigyang diin na mahalaga ang proyekto sa pangmatagalang flood management ng Metro Manila. And katulad nga po ng nabanggit ko kanina, may malaking magandang na idudulot po ng mga ganitong operation dahil nakababawas ng pagbaha at lumalalim at lumalawak yung daluyan ng ilog, kaya mas maraming tubig ang kayang dumaan lalo na kapag malakas ang ulan. And magiging mas maayos din po yung daloy ng tubig, nababawasan ang pagbabara at hindi na madaling umapaw ang ilog. And also magiging maganda rin po yung mapapabuti po ang kaligtasan ng mga komunidad. Mas mababa ang panganib ng pagbaha sa mga bahay, paaralan at negosyo sa tabi ng ilog kapag may mga ganitong dredging operation. And napapadali din po nito yung paglalayag ng mga bangka at sa mga ilog na ginagamit sa transportation. Mas ligtas at mas madali ang pagdaan ng mga sasakyang pantubig, lalong-lalo na dito po sa ilog ng Marikina River hanggang doon po sa Pasig River hanggang sa makalabas po ng Manila Bay. Nakakatulong din po ang rehabilitation ng ilog. Ang pagtanggal ng mga makapal na putik at basura ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng tubig, lalo na kung sasabayan pa ng mga tamang pamamahala ng basura at wastewater. Tama po, di po ba? Nakakatulong din po sa mga flood control project ang dredging at karaniwang bahagi ng mas malawak na programa kasama ang paggawa ng mga dike, flood walls, pumping stations at river improvement projects. Yan, sana po ay nagustuhan nyo po yung ating vlog for today. Nakita po natin yung actual na operation po ng dredging dito po sa ilog ng Marikina. Pero sa buong kahabaan po ng Marikina River ay marami na po tayong nakikitang mga ganitong operation, mga river wall and the retaining wall na kanilang binibuild, gawa nga po ng project po na ito ng Pasig and Marikina River Improvement Projects Phase 4.